Basta. Enak. Mga kapatid, ihanda na natin ating mga sarili para sa panambahan sa Panginoon. Manalangin tayo ng tahimik.
Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon. Ito ay kagilagilala sa ating mga mata. Ito ang araw ng Panginoon ang gumawa. Tayo ay magalak at matuwa. Mga minamahal sa ating Panginoon Kristo, ang ating saklolo ay nasa pangalan ni Jehovah na siyang may lalang ng langit at ng lupa. Ang biyaya, kahabagan at kapayapaan ng Diyos Ama at ni Kristo Jesus na ating Panginoon, kasama ng pagkilos ng Espiritu Santo ay sa inyo nawang lahat. Amen. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Awitin natin ang Psalter 315. Psalter 315. The Universal Fellowship of Worship. Praise Jehovah, all the nations, all the people, praise proclaim. For His grace and loving kindness, oh, sing praises to His name. For the greatness of His mercy, constant praise to Him accord. Evermore His truth endureth. Hallelujah, praise the Lord. Dumako tayo sa pagbabasa ng kautusan ng Panginoon. Exodo 20. Binigkas ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis na anumang nasa langit sa itaas o na nasa lupa sa ibaba o na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ng mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa 3 at 4 na salin lahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi po walang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kaapat, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw, ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa 7 araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabas at ginawa itong banal. 5, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw
ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ika-6, huwag kang papatay. Ika-7, huwag kang mangalunya. Ika-8, huwag kang magnanakaw. Ika-9, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. At ika-10, huwag mong iimbutin ng bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ng asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o anumang bagay ng iyong kapwa. At ito ay buod na ibinigay sa atin ng Panginoong Kristo sa Mateo 22, na merong biyasa sa kautusan na nagtanong sa ating Panginoon, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos, at ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Bilang tugon sa mabubuting kalooban ng Panginoon, awitin natin ng Psalter 2. Psalter 2, versification ng Psalm 1. Ito ang sabi sa stanza 2. Blessed is he who makes the statutes of the Lord his chief delight, in God's law divinely perfect, meditating day and night. Awitin natin ng Psalter, awitin natin ng stanzas 1, 2, and 3. Stanzas 1, 2, and 3 ng Psalter 2. God's precepts, who from sin restrains his feet. He who will not stand with sinners, he who shuns the scorner's seat. Blessed is he who makes the statutes of the Lord his chief delight. In God's law divinely perfect, meditating day and night. He is like a tree well planted by the flowing riverside, evergreen of leaf and fruitful, thus shall all his works abide. Bago tayo dumako sa ating congregational prayer, meron lamang pong mga announcement. Mamaya pong 12:30 ay merong membership class para sa Laguna, pero gaganapin ito dito sa ating iglesia. Kung gusto niyo pong sumama o dumalo mamaya ay wala pong, inaanyayahan po namin kayo at upang ma-refresh din po ang inyong pong memory patungkol sa ating mga doktrina. At sa next Sunday, kung loloobin ng Panginoon, ay ang regular council meeting ng ating konseho. Yung mga gusto pong magpabaptize, gusto magpa-member, ay pwede nyo pong kausapin ng council para amin pong maisama sa aming meeting next Sunday. And then sa September 10, ang ating celebration ng Lord's Supper. Magpapartake tayo ng wine and bread ng Panginoong Kristo, ang kanyang dugo at ng kanyang katawan. At sa September 17 ay ang Lord's Supper naman po ng Laguna, kung loloobin ng Panginoon ang ating fellowship sa Laguna. Lamang po ang ating announcement. Dalangin tayo sa Panginoon. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kataas-taasan naming Panginoon, Ikaw na walang hanggan at nasa lahat ng dako. Ikaw na kahit kailan ay hindi mo iniwan ang inyo pong bayan. Sa kabila ng aming pagiging makasalanan at hindi karapat-dapat sa inyo pong harapan,
Ikaw ay naging mapagbiyaya at naging tapat sa amin. Bagamat kami ay pare-parehong matitigas ang ulo at kami ay maraming haka laban sa aming kapwa at sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Ngunit ikaw, Panginoon, ang siyang naglilinis ng lahat naming karumihan. Naalang-alang sa dugo ng Panginoong Kristo, nilinis mo ang iyong bayan at kami ay naging karapat-dapat sa inyo pong harapan. Ang aming mga gawa, O Diyos, ay walang kapangyarihan upang linisin man lamang ng kaunti ang aming karumihan, upang baguhin man lamang ang aming mga kalikasan. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kapangyarihan. Nasa iyo, O Diyos, ang lahat ng autoridad, na maging ang kalaliman ng impyerno ay sumusunod sa iyo pong kalooban. Maging ang kalaliman ng dagat at kalawakan ng buong sangkalangitan ay nasa inyo pong kamay. At ang lahat ng ito, O Diyos, ay naglilingkod sa inyo pong kalooban na iligtas ang inyo pong bayan alang-alang kay Kristo, sapagkat sa Kanya po ipinagkasundo ang lahat ng bagay sa makatuwid. Ang lahat ng bagay ay para sa inyo pong iglesia. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na maging ang paggalaw ng kasaysayan ay nasa inyo pong kamay. Itinakda niyo po ang bawat kapanahunan, ang panahon ng pag-aani, ang panahon ng tagtuyot, maging ang panahon ng mga delubyo, at maging ang panahon ng Sabath, ang araw ng Sabath, kung saan ito ay napakahalaga sa inyo pong sarili, sapagkat hindi mo ito kinalimutan sa mga araw na inyo pong nilikha ang langit at lupa. Sapagkat ang araw ng Sabath ang sumasalamin kung paano nyo pong minasdan ang lahat ng inyo pong mga gawa, at ikaw ay nalugod. At kami na mga nilalang lamang ay marapat na ibukod ang isang araw upang pagmasdan namin ang inyong pong mga gawa. Kami ay magalak at magsaysay ng mga papuri sa iyo. Sambitin namin ang mga papuri sa inyong pong pangalan habang minamasdan namin ang inyong pong gawa. Na sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, nakikita namin si Kristo na nakabayubay sa krus habang ginagawa niya ang lahat ninyong pagliligtas para sa amin. Habang kami ay nag-aawitan ng mga salmo at himno at ng mga espiritual na mga awitin, pinapaunawa mo sa amin, Panginoon, ang aming sariling kasaysayan bilang inyo pong iglesia. Pinapaunawa mo sa amin kung paanong mula sa kadiliman ay kami po ay inilipat po ninyo sa kagilagilalas na liwanag ng inyo pong bugtong na anak. Pinapaunawa mo sa amin, O Diyos, kung paano sa inyo pong makapangyarihang bisig ay inyo pong iniligtas ang Israel mula sa kanilang mga kaaway. Hindi naging maikli ang inyo pong bisig para sa inyo pong mga hinirang. Hindi tikom ang inyo pong mga tenga para sa aming mga pananalangin. At naunawaan namin ito sa inyo pong mga salita, maging sa mga salmo habang kami ay nag-aawitan. At ipinapaunawa mo rin sa amin, O Diyos, na maging sa aming pananalangin, na ang lahat ng inyo pong hinirang ay nakadepende lamang sa iyo at nagpapasakop sa inyo pong soberanong kalooban. Na kami ay mga alabok lamang at nakadepende lamang at umaasa lamang sa iyo, sapagkat ikaw ang nagturo sa amin, ikaw ang aming saklolo, ikaw lamang ang aming kaligtasan at kasagutan sa lahat ng aming usapin dito sa buhay. Sapagkat ano pang higit na usapin na meron kami maliban sa kaligtasan ng aming kaluluwa. Ito ay inyo pong binigay sa amin at hindi kayo nagkulang. Binigay mo agad ito sa amin sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Kristo. At sa pamagitan ng pananalangin, naunawaan namin na siya nga ang aming tagapamagitan. Na bagamat may mga panahon na hindi kami nananalangin,
siya pa rin ang siyang tapat na nananalangin para sa amin ng aming dakilang tagapamagitan. Sapagkat ang kanyang pamamagitan ay hindi nakaasa sa aming mga gawa, o maging sa gawa ng aming mga pananampalataya. Nananatili siyang aming manananggol, kahit pa maraming beses kaming nakakalimot na humingi ng tawad at manalangin sa inyo pong harapan. Napakadakila, Panginoon, ang inyo pong ipinaparanas sa amin na biyaya na maging sa aming pagbibigay, pagkakaloob ng aming mga salapi. Ipinapaunawa mo sa amin na kami ng mga magkakapatid sa Panginoon ay meron kaming iisang bigatin sa isa't isa. Meron kaming iisang kabigatan na dapat naming pasanin. Ang bawat pangangailangan ng isa't isa ay dapat naming ibigay sang-ayon sa kung paano mo kami pinagpapala sa araw-araw. Hindi dapat namin ipinagdaramo at maging ang aming mga salapi, sapagkat kanino ba galing ang lahat ng ito, kundi sa iyo rin namang mga kamay, O Diyos. Bagamat nalalaman namin na kami ay kapos sa araw-araw, at hindi namin alam kung saan kami papaling, kung saan kami kukuha ng aming pangailangan. Ngunit ano ba ang salaping ito, Panginoon? Wala itong saysay sa amin. Ito ay dapat namin ipagkaloob sa inyo pong gawain upang ang ebanghelyo ng Panginoon ay umusad at marinig din to ng inyo pong mga hinirang na nagsipangalat sa buong sanlibutan, upang suportahan ang pangangaral ng ebanghelyo at huwag naming kalimutan ang mga dukha, ang mga ulila at ang mga balo sa aming kalagitnaan. Sapagkat isang kalapastanganan at kawalan ng katapatan sa iyo kung pinapabayaan namin ang aming mga kapatid na nagdurusa at nagdarahop sa kahirapan. Aming dinadalangin, Panginoon, na ang mga gawain sa aming iglesia ay inyo pong kalugdan. Pagpalain niyo po ang aming mga office bearer, ang aming mga elder na tapat na nagbabantay ng inyo pong pangangaral, namamahala sa aming iglesia dito sa Bulacan, maging sa aming fellowship sa Laguna. At maging ang aming deacon na bagamat iisa ay pagtibayan niyo ang kanyang puso at ang kanyang kamay. Huwag nawang maging maikli ang kanyang kamay sa pagtulong sa mga mahihirap sa iglesia, at kanyang abutin sa pamamagitan ng kanyang mga paa ang sitwasyon ng aming mga dukha sa iglesia, upang makita niya rin ang kanilang pangangailangan, ang kanilang pamumuhay sa araw-araw. At higit sa lahat, O Diyos, patatagin mo ang kanyang pananampalataya, upang sa bawat niyang pagbisita sa mga dukha, ang kanyang maipaabot agad ay ang inyong pong salita. At mahabag ka, Panginoon, sa bawat dukha na kanyang binibisita at kinakalinga. Alang-alang sa inyo pong biyaya, ay pagkalooban niyo nawa sila ng tunay na kahabagan na hindi nagmumula lamang sa inyo, sa mga salapi na kanilang tinatanggap, kundi mula mismo sa inyo pong kamay, sapagkat wala kang ibang ibibigay sa amin kundi ang kahabagan na nagmumula sa krus ng Kalbaryo. At gayon din, Panginoon, ang aming pastor na siyang tapat na nangangaral ng inyong salita, na sa isang buong linggo, bagamat marami siyang gawain, ngunit bigyan niyo siya ng maraming oras upang patatagin niya maging ang kanyang kaisipan, ang kanyang bibig, at ang kanyang puso sa gawain ito. Imposible ang gawain ng pangangaral, Panginoon, maliban ikaw ang tumawag sa isang kalalakihan upang mangaral sa aming kalagitnaan. At walang pakikinggan ang bayang ito, ang iglesyang ito, maliban ang tinig ng Panginoong Kristo. O Diyos, nakikiusap kami na sa pamagitan ng inyong pong lingkod ay mangusap ka sa amin at marinig namin si Kristo, maging mabisa ito sa kaligtasan ng inyong pong mga hinirang at sa pagmamatigas pa ng mga itinakwil.
Matupad ang inyong kalooban, O Diyos, sa pangaral ng Ebanghelyo. At papagtibayin mo ang pananampalataya ng mga banal habang naririnig nila ang inyong pong tinig. O Diyos, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Walang sino man sa amin ang karapat-dapat upang magpuri at magpasalamat sa iyo, sapagkat maging ang aming mga inihahandog ay mula rin sa iyong kamay. Bigyan niyo po kami ng taimtim na puso na makikinig na inyong salita. Bigyan niyo po kami ng masiyahin na mga bibig upang magpuri sa iyo sa pamagitan ng pag-aawitan ng mga salmo. Bigyan niyo po kami ng laging handang kamay na maghahandog ng aming mga salapi para sa inyo pong gawain. Bigyan mo kami ng puso na laging nakatuon lamang sa aming Panginoong Kristo sa pamagitan ng pananampalataya. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay nasa inyo pong mga kamay at kinikilala namin, Panginoon, na malibang ituring mo kaming matuwid, malibang ibintang mo sa amin ang katuwiran ng Panginoong Kristo, ang lahat ng aming panambahan ay walang saysay sa inyo pong harapan. Kaya patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, alang-alang sa aming Panginoong Kristo. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Psalter 370, the Communion of Saints, versification ng Psalm 133. Ito ang sabi sa verse 1, How good and pleasant is the sight when brethren make it their delight to dwell in blessed accord. Such love is like anointing oil that consecrates for holy toil the servants of the Lord. Awitin natin ang Psalter 370. Blessed is the sight when brethren make it their delight to dwell in blessed accord. Such love is like anointing oil that consecrates for holy toil the servants of the Lord. Such love in peace and joy distills, as for the slopes of Hermon hills, refreshing to these hands. The Lord commands His blessing there, and they that walk in light shall share in life that never ends. Tumako tayo sa pagbabasa ng banal na kasulatan ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 12. Unang Korinto, kabanatang 12. Babasahin natin mula verse 1 hanggang 23 hanggang 22. Verse 1 hanggang 22. 1 Corinthians chapter 12 verses 1 hanggang 22. Ngayon mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga kaloob na espiritual. Alamin nyo nang kayo'y mga pagano pa,
Inakit at iniligaw kayo sa mga Diyos-Diyosa na hindi makapagsalita. Kaya't nais ko maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus. At walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon maliban sa pamagitan ng Espiritu Santo. May iba't ibang uri ng mga kaloob, subalit iisang Espiritu. At may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. May iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Subalit sa bawat isa ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ng lahat. Sa isa ibinigay sa pamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan, at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon sa gayunding Espiritu. Sa iba't ibang pananampalataya sa pamagitan ng gayunding Espiritu, at sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling sa pamagitan ng isang Espiritu. Sa iba'y ang paggawa ng mga himala, sa iba'y propesiya, sa iba'y ang pagkilala sa mga espiritu, sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayon ding Espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu. Sapagkat kung paano ang katawan ay iisa at marami ang mga bahagi, at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, gayon din si Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng isang Espiritu ay binautismohan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi isang bahagi, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako ang kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilan ng ito, ay hindi na ito bahagi ng katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi sa kadahilan ng ito, ay hindi na ito bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay mata, saan naroon ang pandinig? Kung ang lahat ay pandinig, saan naroroon ang pangamoy? Subalit ngayon ay inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan, ang bawat isa sa kanila ayon sa kanyang ipinasya. At kung ang lahat ay isang bahagi, saan naroon ang katawan? Subalit ngayon ay maraming mga bahagi, ngunit iisa ang katawan. Ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin makapagsasabi ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa halip, ang mga bahagi ng katawan na wari may hina ay kailangan. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. At narito ang pagtuturo ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 21. And this time, ang ating pagtutuunan ng pansin ay yung question and answer 55. Yung nakaraang linggo, ang ating pinagtuunan ng pansin ay yung question and answer 54. Sapagkat mayroong tatlong katanungan ang Lord's Day 21. Ito ang sabi sa question and answer 55. Pakinggan ninyo maigi. At ang translation niyan ay nasa ating bulletin. Ano ang pagkaunawa mo sa kapisanan ng mga banal o communion of saints? Una, na ang lahat at bawat isang sumasampalataya bilang mga bahagi ni Kristo ay puro kapwa mga kabahagi niya at lahat ng kanyang mga yaman at mga kaloob. Ikalawa, na dapat malaman ng bawat isa na tungkulin niyang gamitin ng maligaya at may kahandaan ang kanyang mga kaloob para sa ikasusulong at ikaliligtas ng iba pang mga bahagi. Mga minamahal sa ating Panginoong Kristo, merong iisa lamang ulo ang iglesia. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. At meron lamang itong iisang katawan. Walang iba kundi ang iglesia. At ang iglesyang ito, bagamat iisa, ay maraming bahagi.
Pagaya sinabi ni Pablo, merong kamay, merong ulo, merong mga paa, merong tenga, merong bibig. Iba't ibang mga bahagi, ngunit iisang katawan. Sapagkat ang fellowship, ang communion, ay mas lalong marirealize o mas lalong mong ma-appreciate kung merong mga pagkakaiba-iba, ngunit merong pagkakaisa. Walang tunay na kapisanan kung ang lahat ay pare-pareho lang. Masalimuot ang isang iglesia kung ang lahat ng member ay mangangaral at gustong magturo. Masalimuot ang iglesia kung ang lahat ay gustong maging elder, maging deacon, maraming bahagi ang iglesia, ngunit iisang katawan lamang ito. At ganito ginawa ng Panginoon ng iglesia. Sapagkat nung kanyang pinili at hinirang ang iglesia, ay kasama roon ang iba't ibang pangalan ng mga mananampalataya. Nung sinabi na tayo ay nakilala ng Panginoon, ang ibig sabihin nito ay inibig tayo ng Panginoon at nakilala tayo ng Panginoon sa ating mga kanya-kanyang mga pangalan. Ibig sabihin, ang iglesia na kanyang hinirang ay iba't iba ang tao, iba't iba ang bansang pinanggalingan, iba't iba ang kulay ng kanilang mga balat, iba't iba ang kanilang mga hilig sa buhay. Ngunit sabi ng Panginoon, ibinigay ang iglesia sa Kanya at nakikilala niya ang bawat pangalan ng Israel. Kilala niya si Jacob, kilala niya si Isaac at si Abraham. Kilala niya si Noah, si Moses, at mga iba't iba pang mga mananampalataya sa luma at bagong tipan. Kilala niya rin ang First Orthodox RPC Bulacan. Kilala niya rin ang RPCA. Kilala niya ang bawat miyembro at kasapi ng kanyang iglesia. Ngunit ang lahat ng ito, ang bumubuo sa isang katawan, bagamat nagsipangalat sa buong sanlibutan, ngunit ito ay nasa kamay ng Panginoon at iisang katawan lamang ito, bagamat maraming mga bahagi. Ito ang pinagtutuon ng pansin ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 21, Question and Answer 55, yung Communion of Saints, o yung kapisanan ng mga banal. Pagkatapos na ituro ng Heidelberg Catechism na merong iglesia ang Panginoon, na merong Holy Catholic Church ang Panginoon, na meron lamang iisang banal at laganap na iglesia, at ang iglesyang ito na hindi nakikita ay nagsipangalat sa buong sanlibutan, at ito ay nagmamanifest, nagpapakilala bilang isang iglesyang lokal. Na sa isang iglesyang lokal ay naroon ang Holy Catholic Church, o naroon ang banal na iglesyang laganap. Bagamat sa loob ng iglesia ay nahaluan tayo ng mga elect at reprobate, pero sa iisang iglesyang iyon, sa isang iglesyang lokal, ay naroon ang mga elect. Naroon ang mga hinirang ng Panginoon na ang Diyos lamang ang nakakilala sa kanila. At ang kalooban ng Panginoon ay dalhin sila sa iisang iglesia kung nasaan naroon ang pangangaral, ang mga sakramento, at ang disiplina na itinatag ng Panginoon. Pero sa isang church na ito, ang mga mananampalataya ay hindi nabubuhay, hiwalay sa ibang mga mananampalataya. Kaya ang church ay nagmamanifest bilang instituted church o bilang local church ay upang ipaunawa sa iyo na ikaw na hinirang ng Panginoon, hindi kalooban ng Diyos, na nabubuhay kang hiwalay sa mga iba pang mananampalataya. Ito ang katotohanan ng Communion of Saints.
na ang mga mananampalatayang ito ay merong fellowship, na ang mga mananampalatayang ito ay merong communion, meron silang kaisahan. At ang kaisahang ito ay ang pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat meron lamang iisang Panginoon, iisang bautismo, at iisang pananampalataya. Meron lamang iisang tagapamagitan, ang ating Panginoong Kristo, na sa takdang oras ay inihayag ng Panginoon bilang kaligtasan ng kanyang bayan. At ang kanyang bayan ay binubuo ng iba't ibang mga bahagi. Kagaya ng ginawa niya sa Israel, iba't ibang bahagi ang meron sa kanyang bayan. Merong mga awit, merong gumagawa ng tolda, merong mga nagpapanday, merong mga pare, propeta, hari. Ngunit iisang bayan ng Panginoon. Bagamat iba-iba, magkakaiba ng mga pinanggalingan, magkakaiba ng mga magulang, ngunit iisang iglesia. Bagamat sila ay nabuhay sa Old Testament, bagamat sila ay nabuhay sa panahon ng mga apostol at sa panahon ni Kristo, bagamat sila ay nabubuhay sa panahon natin hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa hinaharap, ito ay iisang kapisanan lamang ng mga banal, ito ay iisang iglesia lamang sa kamay ng Panginoon, bagamat nabuhay sa iba't ibang kapanahunan. Sapagkat iisang ebanghelyo lamang ang narinig ng iglesyang ito, ng mga mananampalatayang ito. Ang ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Ang tema natin sa umagang ito, kapisanan ng mga banal. Una, ang kaisipan o yung idea. Pangalawa, ang realidad o yung reality. At pangatlo, yung kasiyahan o yung blessedness. Kapisanan ng mga banal, ang kaisipan, ang realidad, ang kasiyahan. Ang kapisanan ay pakikisama o fellowship. Yun ang ibig sabihin ng communion. Ang communion ay pakikiisa o ito yung pakikisama mo sa isang grupo o pakikisama mo sa isang tao. Kapag ikaw ay hawak kamay kayo o meron kayong pakikipagkaibigan sa isang tao, kayo ay merong communion, kayo ay merong fellowship. Ibig sabihin, lalakad kang kasama ang isang tao o lalakad kang kasama yung grupo ng isang tao dahil nakikita mong meron kayong pagkakatulad. Bagamat naroon lagi ang pagkakaiba ninyo, pero kaya mo kasama ang isang tao, kaya mo kaibigan ng isang tao, kaya ka sumasama sa kanilang grupo at umuupo sa kanilang upuan, ay dahil nakikita mo na meron kayong pagkakatulad. Lahat ng tao ay magkakatulad sa harapan ng Panginoon. Lahat tayo ay pinanganak sa gitna ng walang katapusang kamatayan. Lahat tayo ay pinanganak sa gitna ng kapighatian, sa pagsalangsang at sa kamatayan. Lahat ng tao ay magkakatulad, babae man o lalaki, ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis na ang gamit ay alabok. Lahat tayo ay galing sa alabok. Ang ating kaluwalhatian ay mula lamang sa alabok, kaya wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Ang ating pinanggalingan ay sa alabok, tayo ay babalik din sa alabok. Tayo ay hindi permanente. Tayo ay merong pasimula at merong katapusan. Tayo ay pabago-bago tayo ng emosyon, ng pag-iisip, at darating ang panahon, manghihina ang ating kaisipan at hindi na natin maaalala ang mga bagay na nangyari sa ating buhay. Sapagkat tayo ay galing sa alabok. Bagamat ginawa tayo at nilalang tayo ng Panginoon ayon sa kanyang wangis, ngunit galing pa rin tayo sa alabok. At dahil sa kasalanan, mga minamahal, yung wangis ng Diyos sa atin ay nawala. Hindi totoo na hanggang ngayon ang lahat ng tao ay nasa wangis ng Panginoon, ng Diyos.
Sapagkat ang wangis ng Diyos ay hindi yung meron kang mata, meron kang kamay, meron kang katawan, sapagkat ang Diyos ay walang katawan. Ang Diyos ay hindi nakikita. Ang Diyos ay espiritu. Kaya nung sinabi na ang tao ay nilalang ayon sa wangis ng Diyos, ito ay isang espiritual na bagay. Hindi ito dahil meron tayong kamay at tayo ay kawangis ng Diyos. Tayo ay merong kaluluwa, tayo ay wangis ng Diyos. Ang pagiging wangis ng Diyos ay isang spiritual na bagay. At sabi ni Pablo, ang wangis ng Panginoon, yung image of God, ay ang katuwiran, kabanalan, at karunungan. Si Adan ay ginawang merong katuwiran, kabanalan, at karunungan. Nung tayo ay nahulog sa pagkakasala, nawala ang lahat ng ito. Ang kabanalan ay napalitan ng karumihan. Ang katuwiran ay napalitan ng kasalanan. Ang karunungan ay napalitan ng kasinungalingan. Nawala yung image of God. Tayong lahat ay naging kawangis ni Adan, kaya lahat ng tao ay magkakatulad. Buhat nung tayo ay pinanganak sa sanlibutan, ang ating wangis ay hindi wangis ng Diyos. Ito ay wangis ni Adan. Kasalanan, kamatayan, karumihan. Lahat ngayon tayo ay lumalakad sa kadiliman at may pakikisama sa isa't isa bilang mga makasalanan. Ito yung ating kalikasan. Kaya hindi mahirap sa atin na makisama maging sa mga unbeliever. Kaya hindi mahirap sa atin na sang-ayunan ng kanilang kasalanan kasi nga, lahat tayo ang ating kalikasan ay pareho lang sa mga unbeliever. Sinasang-ayunan natin ang kanilang filosofiya, sinasang-ayunan natin maging ang kanilang paglabag sa kautusan ng Panginoon. At umuupo tayong kasama nila at nagdiriwang tayong kasama nila at pinag-uusapan natin yung mga bagay na walang kinalaman sa kaharian ng Panginoon kasi yun ang ating kalikasan. Ang ating kalikasan ay dumikit at makisama doon sa mga kapareho nating mga galing kay Adan. Kapareho nating mula rin sa alabok, nahulog sa pagkakasala, walang kabanalan, katuwiran, at karunungan. Bilang mga makasalanan, spiritually speaking, meron tayong fellowship sa isa't isa. Meron tayong communion sa isa't isa. Meron tayong pakikisama sa isa't isa bilang mga makasalanan. Elect man o reprobate ay merong pakikisama. Makasalanan man o hindi matuwid o matuwid ay merong pakikisama. Yun ang ating default. Yun ang ating kalikasan. Tayo ay lumalakad sa kadiliman at merong pakikisama sa mga makasalanan. Ang kanilang prinsipyo na nilalakaran ay kamatayan at walang problema sa atin yun sapagkat tayo rin ay pinanganak sa kamatayan. Ang lahat ng kanilang ginagawa ay nanggagaling sa prinsipyo ng kamatayan. Walang buhay sa anumang ginagawa ng mga nanggaling kay Adan. Tayo ng mga likas na makasalanan, kung di tayo niligtas ng Panginoon at hindi tayo kinhabagan ng Panginoon, ang lahat ng prinsipyo na ating ginagalaw dito sa sanlibutan ay walang pinagkaiba sa mga reprobate. Tayo ay nanggagaling pa rin sa kamatayan sapagkat tayo ay pinanganak na makasalanan at patay sa kasalanan at pagsalangsang. Kaya ang prinsipyo na dumadaloy sa ating katawan, sa ating puso at sa ating kaluluwa ay kamatayan. Kahit gaano ka pa karaming ginagawang kabaitan sa sanlibutan, ang tingin ng Panginoon doon ay kamatayan. Ang tingin ng Panginoon doon ay isang maruming basahan. Yun ang ating default. Ngayon, ang mga makasalanang ito, bilang sila ay mayroong fellowship, meron silang communion, bilang sila ay nagsasama-sama bilang mga makasalanan, sila ay nagsasabuatan laban kay Kristo at laban
sa iglesia. Walang anumang mabuting hangarin ng sanlibutan ang mga makasalanan kay Kristo at sa kanyang iglesia. Ang default bilang mga makasalanan, sila ay laban lagi kay Kristo at sa kanyang bayan. Ang salitang kapisanan sa katekismo ay hindi isang natural na bagay na tumutukoy sa kalikasan ng tao. Kung tayo ay nagsasama-sama bilang mga makasalanan, kung tayo ay nagsasama-sama bilang tayo ay galing kay Adan, kung tayo ay nagsasama-sama dahil iisa tayo ng hilig at meron tayong isang iniidolong artista o mga awit o so on and so forth, o meron tayong mga iba pang bagay na pinagkakasunduan bilang mga tao, ngunit ang kapisanang ito na tinutukoy ng katekismo ay hindi isang kapisanan na nanggagaling sa prinsipyo ng kamatayan at galing sa alabok. Hindi ito isang bagay na likas sa tao at hindi ito isang bagay na pag-uusapan natin at kailangan yung marinig na galing naman ito sa tao, galing sa prinsipyo din ng pagiging tao o galing sa prinsipyo ng pagiging makasalanan. Sapagkat hindi na kayo dapat turuan patungkol sa bagay na yun. Sapagkat araw-araw nating nararanasan at araw-araw tayo nakikisalamuha sa isa't isa ayon sa ating kalikasan. Hindi mo na kailangan marinig ang kapisanang ito. Alam mo na meron kang fellowship sa kapwa mo tao. Alam mo meron kang fellowship sa mga makasalanan sapagkat tayo rin ay mga makasalanan. Ngunit ang kapisanang ito na tinutukoy ng teksto ay hindi likas sa atin. Bagamat ang pagkakaiba-iba ng tao, pagkakaiba-iba ng pinanggalingan, hilig, pagkakaiba-iba ng kutis ng balat, pagkakaiba-iba ng prinsipyo sa buhay, ito ay likas sa tao. Simula nung tayo nahulog sa pagkakasala, ay nagkaroon na tayo ng pagkakaiba-iba. At karamihan sa pagkakaiba-iba na ito ay bunga ng kasalanan. Ang pagkakaiba-iba na ito ay likas sa tao. Ngunit hindi nito mahahadlangan ang espiritual na kapisanan ng mga banal. Hindi nito mahahadlangan yung spiritual fellowship na meron ng mga banal na mismong si Kristo ang nagbigay sa kanila. Hindi tayo nagsasama-sama bilang mga mananampalataya, bilang isang iglesia ng Panginoon, dahil pare-pareho tayo ng hilig, dahil pare-pareho tayo ng antas ng intelektual. Hindi tayo nagsasama-sama dahil pare-pareho tayo ng ginagawa sa buhay. Hindi tayo nagsasama-sama dahil pare-parehas tayo ng ayaw na pagkain, ayaw na tao. Hindi ganito ang kapisanan ng mga banal. Ito ay isang spiritual na bagay sapagkat ito ay kapisanan ng mga banal. Ito ay hindi lamang kapisanan o fellowship ng mga tao, ito ay kapisanan ng mga banal. At ang ibig sabihin ng banal, ito ay ang mga tao na ibinukod ng Panginoon para sa kanyang sarili sapagkat yun ang ibig sabihin ng kabanalan. Ang ibig sabihin ng kabanalan ay pagbubukod ng Panginoon. Kaya ang Diyos ay banal. Ibinukod niya ang kanyang sarili para lamang sa kanyang sarili. Siya ay tapat sa lahat ng kanyang kalooban para sa kanyang sarili. Niluluwalhati niya ang kanyang sarili at ang kanyang buong pagka-Diyos ay nakabukod lamang sa kanya, kaya siya tinawag na banal. At ang pangalan niya ay banal, banal, banal. Ito ay tumutukoy sa tatlong persona ng Panginoon. At ang ibig sabihin ng mga banal, ito ay yung mga tao, iba't iba man ang pinanggalingan, iba't iba man ang kanilang hilig, iba't iba ng magulang, ay binukod ng Panginoon para sa kanyang sarili. Ito ay kapisanan ng mga banal. Ang mga mananampalataya, ang mga banal, ay may kapisanan, yun yung truth, yun yung katotohanan sa ating teksto. Ang mga mananampalataya ay merong kapisanan. Kapag ang Diyos ay nagligtas, sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, ito ay nagbubunga lagi ng kapisanan.
hindi ito nagbubunga ng isang mananampalataya ay mananatili sa isang lugar kung saan doon niya i-exercise yung faith niya. Sapagkat hindi ka nilalang ng Panginoon at iniligtas ng Panginoon para sa iyong sarili. Ang mga mananampalataya ay merong kapisanan. At hindi dahil sa sila ang nagtatag nito. Hindi dahil tayo ang nag-establish ng kapisanang ito. Sapagkat hindi natin kayang itatag ang isang spiritual na bagay. Kaya natin itatag ang isang club, kaya natin itatag ang isang organization na magkakatulad tayo ng hilig at magkakamag-anak tayo, magkakaibigan tayo. O gumawa tayo ng isang cooperative. Kaya natin gawin yun. Pero hindi natin kayang gawin ang kapisanan ng mga banal. Sapagkat ang kapisanan ng mga banal ay isang spiritual na bagay. Ang kapisanang ito ay hindi dahil sa pagnanais o pagsisikap o sa kapangyarihan ng mga mananampalataya. Ang kapisanang ito ay napaka-espiritual sapagkat si Kristo mismo ang nagtitipon sa kanila sa iisang pananampalataya. Ibig sabihin, kaya pala merong kapisanan ng mga banal, sapagkat si Kristo ang tumatawag, si Kristo ang nagtitipon sa kanila sa iisang kawan ng Panginoon. Kaya pala merong fellowship ang mga banal. Kaya pala merong fellowship ang mga mananampalataya. Dahil una't higit sa lahat, si Kristo ang tumawag sa inyo at tinipon kayo sa iisang kawan ng Panginoon. Si Kristo mismo ang nagtitipon sa kanyang bayan upang sila rin ay magkaroon ng kapisanan. Sapagkat ang kapisanan ito ay fellowship. Ang nais ng Panginoon ay maranasan din natin yung fellowship na meron sa Diyos bilang Ama, Anak, Espiritu Santo. Ang Ama ay hindi ang Anak, ang Anak ay hindi ang Ama, at ang Espiritu ay hindi ang Ama at ang Anak. Bagamat iba-iba ng persona, ngunit merong tunay na fellowship bilang iisang Diyos. Bagamat ang kanyang bayan ay iba't iba ng personalidad at iba-iba ng tao, pero merong tunay na fellowship sapagkat meron lamang iisang iglesia at iisang Kristo. Likas sa mga banal ang pagkakaiba. Likas sa atin na meron tayong iba't iba ng hilig at hindi ito inaalis ng Diyos. Kahit kailan hindi inalis ng Diyos ang pagkakaiba-iba na ito. Bagamat karamihan sa ating pagkakaiba-iba ay bunga ng ating pagkamakasalanan, pero hindi inaalis ng Panginoon ang pagkakaiba-iba na ito. Patunay dito na nilikha ng Diyos ang tao bilang lalaki at babae. At sa pamagitan ng lalaki at babae na ito ay tatatag ng Panginoon ang pamilya, ang sambahayan. Merong nanay, tatay, at mga anak. Pero iisang sambahayan. At sa pamagitan ng mga sambahayang ito ay itatatag naman niya ang kanyang iglesia. Sa isang iglesia ay naroon ng iba't ibang pamilya o nasaan ang iba't ibang ulo ng sambahayan ng mga tatay at ang mga asawang lalaki. Ngunit iisang iglesia. At sa iisang iglesia na ito ay pipili ang Panginoon ng mga kalalakihan. Ang mga lalaki na maaaring maging elder, maging deacon, at maging pastor. Ngunit iisang iglesia. At sa iisang iglesia na ito ay iba't iba ng kaloob. Ngunit iisang iglesia. Hindi inalis ng Panginoon ang pagkakaiba-iba. Kahit ang mga sumulat ng Biblia na kinasihan ng Espiritu Santo ay masasalamin sa kani-kanilang mga liham, propesiya, at mga paglalahad ng kasaysayan, yung kanilang mga personalidad at mga katangian bilang manunulat ng Biblia. Alam mo kung sino ang nagsulat ng Korinto at alam mo kung sino nagsulat ng Kapahayagan o ng Revelation. Alam mo kung sino nagsulat ng libro ni Isaiah.
ng lamentation, sapagkat binigay ng Panginoon ng pagkakaiba-ibang ito. At maging sa Biblia, ang mga sumulat ay masasalamin ng kani-kanilang pagkakaiba. Ngunit mas mataas ang espiritual na bagay. Bagamat iba si Pablo kay Santiago, iba si Pedro kay Santiago at sa iba pang mga apostol, o iba pa si Isaiah kay Malakias, o mga iba pang mga propeta, o si Moses sa si Noah, ngunit iisang salita ng Diyos ang naghugpong sa kanila. Sapagkat bagamat sila ay iba-iba, ngunit mas mataas yung spiritual na bagay, ang kapisanan ng mga banal. Ang totoo, ginagamit ito ng Diyos, yung pagkakaiba-iba natin, upang mas lalong makita natin yung ganda ng fellowship. At patunay agad dito, yung ating nag-iisang Diyos na nabubuhay bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Bagamat merong mga distinct personality, ngunit iisang Diyos na merong harmonious at perfect covenant fellowship sa isa't isa. Bagamat sila ay Ama, Anak, at Espiritu Santo, sila ay merong perpektong pakikisama sa isa't isa. Ginawa ito ng Panginoon upang mas lalo nating ma-appreciate yung communion of saints sa pamagitan ng pagkakaiba-iba na ito. Kaya nga sabi ni Pablo, anong saysay kung lahat ay kamay? Anong saysay kung lahat ay tenga? Anong saysay kung lahat ay bibig? Pwede ba maging katawan yun, sabi ni Pablo? Pwede bang maging katawan kung lahat ay kamay at lahat ay paa? Pinatunayan ng Diyos, bagamat iba-iba ang kanyang mga hinirang, ngunit iisang katawan. Bagamat merong pagkakaiba-iba sila, ang mga mananampalatayang ito, pinag-iisa pa rin sila ng Diyos upang sila ang bumuo sa isang iglesia kung saan naroon ang iba't ibang pagkatawag. Ang katotohanan ng kapisanan ng mga banal ay nakadepende sa pananampalataya. Sapagkat ang kapisanan ay isang katotohanang dumadaloy lamang mula sa pagiging isa ni Kristo sa kanyang iglesia. Kaya nga ang sabi ng katekismo, una, na ang lahat at bawat isang sumasampalataya bilang mga bahagi ni Kristo. Ang kapisanan ng mga banal ay nakadepende sa pananampalataya, sapagkat ang pananampalatayang ito ang naghuhugpong kay Kristo sa kanyang iglesia. Ang kapisanan ng mga banal ay dumadaloy una't higit sa lahat sa katotohanan na si Kristo at ang kanyang iglesia ay iisa. Imposible na magkaroon ng kapisanan ng mga banal malibang si Kristo at ang iglesia ay iisa. Ito ay dumadaloy sa katotohanan ito. Kaya nga sinabi ng katekismo, ang salitang pananampalataya o bawat isa o lahat ng mga sumasampalataya. Ang mga kasapi lamang ni Kristo, sila na may pananampalataya lamang na inhugpong kay Kristo ang bahagi ng kapisanang ito. Kung ikaw ay pinagkalooban ng Panginoon ng pananampalataya, tunay na pananampalataya, na sa pamagitan nun ay nakilala mo ang Panginoon at nagtiwala ka sa Panginoon, at sa makapangyarihang instrumentong ito ng pananampalataya, inhugpong ka kay Kristo, ikaw ang tinutukoy ng katekismo. Ikaw ay bahagi ng mga banal. Sapagkat walang sino man ang inihugpong kay Kristo na may karapatan na tawaging banal. Kaya ka tinatawag na banal, sapagkat una tigit sa lahat, ikaw ay inihugpong kay Kristo. Ikaw ay binukod kay Kristo.
sa pamagitan ng pananampalataya. At ang pagiging isa kay Kristo ay nagbubunga ng kapisanan ng mga banal. Yun lagi yung product, yung effect ng yung paghugtong kay Kristo at sa kanyang iglesia. Ito ay nagbubunga lagi ng kapisanan ng mga banal. Ito ay nagbubunga lagi ng fellowship of the saints. Lahat ng mga banal at mananampalataya ngayon ay hinahanap-hanap yung fellowship na yun. Lahat ng mga banal ay hinahanap yung iglesia ng Panginoong Kristo. Ang lagi nilang nais ay manatili kung nasaan si Kristo. Ibig sabihin, hinahanap-hanap lagi ng mga banal kung nasaan naroon ang iglesia. Ito ang magpapaliwanag kung bakit sa buong linggo na kapaguran natin, bagbag tayo ng maraming suliranin, mga problema sa buhay, o minsan pa malayo ang ating pinanggagalingan. Ito ang magpapaliwanag kung bakit sa araw ng linggo ay nagsasama-sama tayo bagamat napakarami nating bigatin sa buhay, at iba-iba tayo ng pinanggalingan. Napakalayo ng ating pinanggagalingan kung minsan. Pero kung nasaan naroon ng iglesia, ay doon tayo lagi pumupunta. Sapagkat alam natin, kung nasaan naroon ng iglesia, ay naroon si Kristo. Ito ang magpapaliwanag kung bakit marami tayong dahilan sa pagiging member ng church, pero sinisikap natin na maging member ng church. Sapagkat kung nasaan naroon ng iglesia, ay naroon si Kristo. At hindi na natin papakawalan yun, at gusto lagi natin na tayo ay nananahan kung nasaan naroon ang kapisanan ng mga banal, kung nasaan naroon si Kristo at ang kanyang iglesia. Kung saan naitatag ang iglesia, naroon lagi ang mga banal. Kung nasaan naroon nagkakatipon-tipon ng iglesia, naroon lagi ang mga hinirang ng Panginoon. Yun ang lagi nating hinahanap. Pero lahat ba ng fellowship ay hahanapin mo? Lahat ba ng iglesia ay hahanapin mo? Kumbaga, pag may nakita kang church, gusto mo maging member agad ng church na iyon. Kasi sabi mo, kung nasaan naroon ng church, doon pumupunta ang mga mananampalataya. Lahat ba ng fellowship ay pupuntahan mo? Lahat ba ng fellowship ay dapat kinabibilangan mo? Dapat ka bang sumama sa lahat ng fellowship na kilala mo? Ang sagot, hindi. Kung nililimitahan lang ng katekismo ang kapisanan sa mga mananampalataya lamang, ibig sabihin nito, ang kapisanan ito ay iba sa lahat ng kapisanan. Maraming fellowship, maraming iglesia sa sanlibutan. Pero nung sinabi ng katekismo, ito ay kapisanan ng mga banal at ito ay para lamang sa mga mananampalataya, ibig sabihin, ang kapisanan ito, ang fellowship na ito ay iba sa lahat ng fellowship na meron sa sanlibutan. Ang mga mananampalataya ay hindi naghahanap ng ibang samahan maliban sa kapisanan ng mga banal. Hindi dapat nakikisama ang mga mananampalataya sa mga mananampalataya, sa mga hindi mananampalataya. Kahit pa sabihing pare-pareho sila ng pinanggalingan, ng hilig, walang fellowship ang believer sa mga unbeliever. Hindi dapat nila ginagawa yun. Bagamat iisa sila ng pangangailangan, ng gusto sa buhay, pangarap sa buhay, ngunit hindi kalooban ng Panginoon at hindi dapat ginagawa ng mga believer na nakikisama sa mga unbeliever. Sa anumang paraan, dapat mong kinapupuotan ang mga nagagalit sa Diyos. At ang puot na ito ay hindi inis lang sa isang tao,
Na para bang yung mga unbeliever, pinaiinisan mo at ayaw mo sa kanila, hindi ganun ang sinasabi ng Panginoon. Na kinapupuotan ko, sabi ni Psalmista David, ang mga napupuot sa iyo. Kinapupuotan ko yung mga unbeliever. Ang puot na ito ay hindi inis lang. Ito ay isang spiritual na bagay. Oo, totoo na dapat mo iniibig ang kapwa mo. Ngunit, iniibig mo ang kapwa mo dahil iniibig mo ang Diyos. Hindi una ang kapwa, tapos pangalawa ang Diyos. Ang ating pag-ibig sa ating kapwa ay nakaugat muna sa ating pag-ibig sa Diyos. Ito ang una at higit sa lahat. Ito ang pangunahin sa lahat ng kautusan, ang pag-ibig sa Diyos. Mamahalin mo ang kapwa mo na ninanais mo ang kanyang kaligtasan, ninanais mo ang kanyang kabutihan sa lahat ng bagay. Hindi ka gagawa ng masama sa kapwa mo sapagkat iniibig mo ang Diyos at ang bunga ng pag-ibig mo sa Diyos ay ang pag-ibig sa iyong kapwa. Ninanais mo ngayon lagi ang kabutihan ng iyong kapwa. Yun ang pag-ibig sa kapwa. Ngunit, not to the point na sinasang-ayunan mo o iniibig mo ang kanilang kawalan ng pananampalataya. Sapagkat ang kawalan ng pananampalataya ay pagkapuot sa Diyos. Hindi mo sasang-ayunan ang kanilang paglabag sa kautusan. Hindi mo sasang-ayunan ang kanilang hindi pagsampalataya kay Kristo. Hindi mo sasang-ayunan ang kanilang paglapastangan sa pangalan ng Panginoon. Kinapupuotan natin ang mga unbeliever. Sapagkat walang itinatag ang Panginoon na pakikisama sa mga believer at mga unbeliever. Ang pagkapuot na ito ay isang spiritual na pagkapuot. Bilang mga mananampalataya, hinahanap dapat nila ang isang iglesia na pinakadalisay ayon sa salita ng Diyos. Kung hahanap ka ng church, hahanapin mo ang pinakadalisay ayon sa salita ng Diyos. Hindi dahil sa mababait ang tao, hindi dahil sa masaya sa church, hindi dahil naroon ang pamilya mo, o naroon ang mga kaibigan mo, yung best friend mo, o yung nobyo mo, o nobya mo. Kundi ang hinahanap mo ay yung iglesia na pinakadalisay ayon sa salita ng Diyos. Isang iglesia na malapit sa iyo, na madali mong mapuntahan, at pinakamalapit sa iyo, na mayroong tumpak na ebanghelyo. Kung ang isang iglesia ay mayroong tumpak na ebanghelyo, bagamat ito ay malayo sa iyo, pero yun ang pinakamalapit para sa iyo, pupuntahan mo ito. Sapagkat nakita mo sa iglesyang iyon, ang pinakadalisay na presentation at pangangaral ng ebanghelyo ng Panginoon, at hindi ka manghihinayang sa oras at panahon na ginugugol mo, sapagkat ang iglesyang ito ay naroon si Kristo sa pamagitan ng pangangaral. Dito tayo laging dinadala ng Panginoon. Nung binigyan tayo ng Espiritu ni Kristo, ang laging hanap ng Espiritu ni Kristo ay ang kanyang salita at katotohanan. Hindi ka dadalhin ng Espiritu sa iglesyang hulaan kung nasaan naroon ang kasinungalingan. At merong tatlong marka ang pagiging tunay na iglesia upang gabayan tayo kung anong iglesia ang ating hahanapin. Ang dalisay na pangangaral ng ebanghelyo, ang tapat na pamamahagi at pamamahala ng mga sakramento, at ang pagpapatupad ng Kristiyanong disiplina. Hindi dapat mawala ang isa man sa tatlong ito, sapagkat ito ang binigay ng Panginoon na tanda ng isang tunay na iglesia. Kung nasaan naroon ang pangangaral, kung nasaan naroon ang mga sakramento, at naroon ang Kristiyanong disiplina, huwag ka nang mag-atubili na maging kasapi o maging member ng iglesyang ito. Ito dapat ang lagi nating hinahanap. Kailangan ba talaga ito? Kailangan ito sapagkat marami na naglipa ng mga fellowship at iglesia sa sanlibutan. To the point na maging ang mga Kristiyano at mananampalataya
ay nalilito na kung anong iglesia ang kanilang pupuntahan. Pero malinaw ang sinabi ng Panginoon, kung nasaan naroon ang pangangaral, ang pangasiwa ng mga sakramento, at ang pagpapatupad ng Kristiyanong disiplina, ay naroon si Kristo sa kaligitnaan ng mga mananampalataya bilang isang iglesyang lokal. Ang pinagpalang karanasan ng kapisanang ito ay nakadepende pa rin kay Kristo. Ito ang sabi ng katekismo. Sabi dito ay puro kapwa mga kabahagi niya at lahat ng kanyang yaman at mga kaloob. Sapagkat yung pagiging pinagpala ng iglesia, yung pagiging pinagpala ng kapisanang ito ay nakadepende pa rin kay Kristo. Sapagkat si Kristo ang ulo ng iglesia at ang iglesia ang katawan ni Kristo. Kung saan naroon ang sustansya, ay dumadaloy rin sa iisang katawan. Siya ang mabuting puno at tayo ang mga sanga, na kung saan mula sa iisang dagta at sustansya ay dumadaloy sa lahat ng sanga. Bagamat iba-iba ng sanga, ngunit sa iisang puno lamang. Gaya ng sinasabi ng katekismo, bawat kasapi ay tumatanggap ng yaman at kaloob. At huwag niyo isipin na yung yaman na tinutukoy dito ay yung parang prosperity gospel, na kapag nanampalataya kay Kristo ay pagpapalain ka ng mga yaman at hindi ka pagkukulangin ng Panginoon sa yaman. Hindi totoo yun. Ang yaman na tinutukoy dito ay isang spiritual na bagay. Hindi pagkukulangin ng Panginoon ang bawat isang mananampalataya ng yaman na galing sa langit at ang mga kaloob na galing din mismo sa langit. Walang mananampalataya na maiiwan. Ang lahat ay pagpapalain ng Panginoon. Sapagkat ang effect ng pagkakahugpong kay Kristo, hindi mo mapipigilan yon. Kapag ang sanga ay hinugpong mo sa puno, hindi mo mapipigilan na kung ano yung dumadaloy na dagta sa puno, ay yun din ang dadaloy na dagta sa mga sanga. At saka magkakaroon ng mga dahon, yung manifestation ng life, yung patunay na siya ay buhay na, magkakaroon ng dahon. At sang-ayon din sa mga nanggagaling na dagta, nutrients na sa puno ng gagaling ay magkakaroon ito ng mga bunga. Hindi mo mapipigilan yun. Kaya bawat isang mananampalataya ay pinagpapala ng Panginoon. Ang pamamahagi ng mga yaman at kaloob ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mula kay Kristo ay binibigay ng Espiritu sa bawat mananampalataya ang pagpapala ng kaligtasan, maging ang mga iba't ibang kaloob. Soberanong ipinagkakaloob ng Espiritu ang mga kaloob na ito. At dito mas nakikita ang kapisanan ng mga kasapi ng isang iglesia. Kapag ang mga kasapi ay may iba't ibang kaloob. At ang purpose ng mga kaloob na ito na ibinibigay ng Espiritu sa bawat kasapi ay ang kaligtasan ng mga member. Binigyan niya ang mga kalalakihan na mamahala, mga kaloob ng pamamahala, kaloob ng pangangaral, kaloob ng pamamahagi ng habag ng Panginoon. Ang iba ay binigyan niya ng kaloob na mag-admonish sa kanyang mga kapatid, magbigay ng payo, tumulong sa mga nangangailangan, tumulong sa mga kababaihan, o magsilbi maging sa mga Christian school, magturo sa mga bata. Binigyan niya ng iba't ibang kaloob. At ang purpose nito ay ang kaligtasan ng mga kasapi. Sapagkat sa bawat ginagawa natin bilang espiritual na iglesia ng Panginoon, bilang espiritual na kapisanan ng mga banal, ito ay tumutukoy lagi sa kaligtasan ng kanyang iglesia. Ang mga banal ay laging handang gamitin ang kani-kanilang mga kaloob para sa ikabubuti ng mga iba pang mga mananampalataya. Ito ang sabi ng katekismo. Ikalawa, na dapat malaman ng bawat isa na tungkulin niyang gamitin ng maligaya at may kahandaan ng kanyang mga kaloob para sa ikasusulong at ikaliligtas ng iba pang mga bahagi. Nakalulungkot ang isang iglesia na ayaw man lamang nilang ibahagi o gamitin ang kaloob na ibinigay sa kanila ng Diyos.
kung ang iglesyang ito ay kinakailangan ang mga kaloob na ito. Pikit ang kanilang mga mata sa pangangailangan ng iglesia at tikom ang kanilang mga kamay sa pamamahagi maging sa mga mahihirap at sa pangangaral ng Ebanghelyo. Mas inuuna nila ang kanilang mga sarili kaysa sa iglesia ng Panginoon. Ang mga banal ay dapat gamitin ang mga kaloob na ito para sa ikabubuti ng mga iba pang mga mananampalataya. Lagi nilang hinahanap kasi ang ikabubuti ng iglesia. Ang sentro ng ating buhay bilang isang iglesia, ito na lagi ang ating hinahanap, ang iglesia. Dito na umiikot ang ating buhay sa church. Kasi naroon ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kasi naroon si Kristo. Naroon ang tinig ng ating mabuting pastol. Simula nung tayo ay hanguin ng Panginoon mula sa kadiliman, patungo sa kagilagilalas na liwanag ng bugtong na anak ng Diyos, ang ating desire, ang ating pagnanais ay laging hanapin kung nasaan naroon ang Panginoong Kristo sa church. Ginagamit natin ang ating mga kaloob para sa buong katawan ni Kristo. Para sa ikatitibay ng katawan. Isang pagnanakaw, mga minamahal, kung ating pinagdadamot ang mga kaloob na ito, lalo pat kinakailangan ito ng church. Pagnanakaw iyon, dahil una't higit sa lahat, ito ay kaloob ni Kristo para sa kapakinabangan ng buong katawan. Hindi ito ipinagkaloob ni Kristo para sa iyo. Ipinagkaloob ito ni Kristo para sa kapakinabangan ng katawan. Ikaw at ako ay katiwala lamang ng mga kaloob ni Kristo. Bagamat malimit tayong nahihirapan dahil sa mga matitigas meron tayong mga kapatid na matitigas ang ulo, ngunit hindi yun ang hadlang upang patuloy mong ipagkaloob ang mga bagay na una't higit sa lahat ay mula lamang sa kahabagan ng Diyos sa iyo. Hindi ka magkakaroon ng mga ganyang kaloob malibang kinahabagan ka muna ng Diyos alang-alang sa krus ni Kristo. Kailan ba pinagdamot ng Diyos ang kanyang sarili? Hindi ba't ipinagkaloob niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak? Kaya isang pagnanakaw ang ipagdamot natin maging ang ating sarili, ang ating mga kaloob sa iglesia ng Panginoon. Kaya bilang pagpapasalamat, marapat lamang na hangarin mo ang kapakinabangan ng iglesia kung saan naroon si Kristo at ang kanyang mga binanal sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Ang ating tungkulin, sabi ng katekismo, ay hanapin lagi ang kapisanan ito. At kapag ikaw ay naroon na sa kapisanan ng mga banal, lagi mong hanapin ang ikabubuti ng buong katawan sa pamagitan ng pagkakaloob ng mga bagay na ibinigay din sa atin ng Diyos, hindi para sa iyo, kundi para sa buong katawan. Sapagkat si Kristo ay hindi pinagkaloob para sa iyo, si Kristo ay hindi personal Savior. Si Kristo ay tagapagligtas ng kanyang bayan. Amen. Ama naming Diyos na banal, salamat po sa inyo pong ebanghelyo na aming narinig ngayon. Papagtibayin mo ito, O Diyos, sa aming puso at bigyan mo kami lagi ng pagkakataon na magkaroon kami ng fellowship. Lalo na sa araw ng linggo kung saan nagkakaroon kami ng aming official worship at maging sa aming mga Bible study at sa iba pang mga fellowship. Dalangin namin, O Diyos, na bigyan mo kami lagi ng pagnanais na ito alang-alang kay Kristo. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magkaloob tayo para sa ating General Fund at Mission Fund. General at Mission Fund.
Psalter 159. Psalter 159. Ito ay versification ng Psalm 61, communion with God. Awitin natin ang stanza 2 and stanza 4. Stanzas 2 and 4, Psalter 159. Stanza 2. My soul has shelter found, and thou hast been composed around. The thought to which I flee, within thy house will I abide. My refuge sure whatever betide, thy sheltering wings shall be. Stanza 4. Before thy face shall I abide. O God, the truth and grace provide, to guide me in the way. So I will make thy praises known, and humbly bending at thy throne, my vows will daily pay. Blessed be the Lord our Father's God, eternal King of kings, who only is omnipotent, performing wondrous things. Blessed be his great and glorious name, forevermore. Amen. And let his glory fill the earth, from shore to shore. Amen. Tagapin ninyo ang basbas ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ni Jehovah at ingatan ka. Paliwanagin nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Lingap nawa ni Jehovah ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Very good, Daddy. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Ang ating second service ay 10:30. Happy Lord's Day po sa Laguna at pagpalain kayo ng Panginoon.